Dami mga aso, welcome po sa ating sakapihan sa Eurotel. 8 taon na po tayo nagkakapihan dito sa Eurotel Hotel. Siyempre kasama po natin ngayon ang isa sa mga reporter ng EuroTV. Ang kanya pong beat ay Malacanang beat. At the same time, DMP din po ang kanyang beat bilang isang reporter, ang senior reporter ng EuroTV Philippines, Alvin Pelebelo. Alvin. Magandang umaga, Chairman, at magandang umaga po sa lahat ng nakasubaybay sa kapihan sa Eurotel Media Forum. At ngayong umaga, ikinagagalak na po natin ipakilala ang tatlo sa mga kumakandidato bilang senador para sa 2025 midterm elections. At unahin na po natin ang dating o retired Philippine Marine Corps officer at isang senatorial aspirant. Magandang umaga, Colonel Ariel Quirobin. Good morning, sir. Magandang umaga sa iyo, Alvin. Magandang umaga rin, Dani. At ito kay Allen and si Bonnie. No? At sa lahat po ng sumusubaybay sa programa na to, magandang umaga po sa inyong lahat. At ano pala, no? Happy 39. No? EDSA anniversary. Alright. Kasama rin po natin ngayong umaga ang tandem po ni Sir Ariel Quirobin. Ang kinatawan ng One Rider Party List sa Kongreso. Congressman Bonifacio Busita. Good morning, sir. Welcome po sa kapihan sa Eurotel Media Forum. Brother Alvin, Brother Danny, Sir Allen, and Sir Ariel, at sa lahat po ng ating mga kasama sa media at sa ating mga kababayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Alright, at kasama din po natin ang nagbabalik sa kapihan sa Eurotel Media Forum, dating chairperson ng National Commission for Indigenous People, isang senatorial aspirant din po. Ladies and gentlemen, Mr. Allen Capuyan. Good morning, sir. Good morning, Alvin. Good morning, Danny. To my idol, Jonathan Quirobin, sir. Good morning. And to my another idol, Congressman Sir. Sa inyong lahat, magandang umaga po. Puro colonel pala itong president natin, Alvin. Siguro, Sir Alvin, unang tanong, alam naman natin na yung mga political party na mga malalaki at alam naman natin yung kanilang mga sources, dire-diretso. Matanong lang natin kay Colonel Quirobin at Colonel Busito. Sir, bakit kayo nagsaling persa? Anong meron at anong usapan na ano makakabuti po sa pagiging tandem po, sabi nga, riding in tandem, sir? Colonel Quirobin. Well, sandali lang namin na nagkaroon kami ng meeting of the minds ni Kong Bonnie. At sandali lang naman kami na kasi ang common sa amin prinsipyo. No, meron kaming pinapanindigan na prinsipyo. Yun lang din at marami kaming commonalities doon sa gusto namin isulong pagdating sa Senado. But yun ang napaka-importante kasi na nakita namin na ang kailangan lang talaga sa Senado isang matapang na senador, no? At yun nga, nakita ko kay Kong Bonnie na madali kaming makakapagtulungan, no? Madali kaming magsusunod kung aming gusto na sa batas. Dahil naniniwala kami na prinsipyo at tapang yung aming dala-dala, no? Yun yung kung bakit kami nandito ni Kong Bonnie. Great. Yes, salamat po. Nakita po namin ni Sir Ariel na pareha lang naman kami. At ako po bilang matagal na public servant, napakahalaga po kasi yung prinsipyo at paninindigan. Kasi pwedeng may prinsipyo ka, wala ka namang paninindigan. May prinsipyo ka, pero pwede namang ibenta, no? At sa public servant po, napakahalaga ng prinsipyo at paninindigan. Dahil pag sinabi po nating paninindigan, ang dapat nating pahalagahan taong bayan, hindi yung iilan o hindi yung malakas o yung hindi kilala. Dapat lagi, kapag ikaw ay public servant, especially sa mga elected officials, dapat ang paninindigan para sa bayan, hindi sa ilan lamang. Yun po ang pagkakapareho namin ni Sir Ariel. Yes. Kaya hindi kami nahirapan na mag-tandem. Alright, siguro unang tanong kay Colonel Busitas, alam naman natin pagka sinabing Colonel Busitas tagapagtanggol ng mga motorista. Yung isang naging usaping Colonel, yung pagpatong na hindi sinasagot ng mga malaking kumpanya, yung 20% discount, napupunta kasi yan, sir, sa mga
mga nag-graph, imbes na sinasunod ng kumpanya nila, pinapataw mo yan sa balikat ng mga yung 20% ng mga citizen, PWD, ang mga driver po, ano shoulder niya, sir? Ano bang reaction natin dito? Kasi alam naman natin, million na mga motorista na gumagamit ng Grab ngayon, sir. Actually, yun po talaga ay questionable na pinag-usapan sa Kongreso. Ano po? At kung babalikan po natin yung, ito po yung ang tinutukoy pagbuwan ninyo, hindi lang sa motorcycle. Yes, sir. General na, sir. Opo. Okay. Ito po ay nakarating na po sa amin. At katulad po ng ibang mga congressman and senador, ano po, nakasuporta po kami sa force sa mga motorista na dapat patas talaga. At kung makarating po kami ni Colonel Ariel Quirobel sa Senado, of course, si Sir Allen, ang kaya lang naman namin ipangako talaga kung ano yung tama, doon kami naninindigan Opo. Kaya yung pagkukulang na dapat itama, makakatiyak po kayo na ito po ay aming paninindigan para maging patas para sa lahat. Kasi sir, nangyayari dyan sa yung LTFP, meron silang sariling mandato na patas na ipapatupad lang. Pag kayo ay naging senador, dapat sir, implement na magkaroon ng isang national o na patas na dapat sinusundan na lang po ng mga transport sectors natin. Yes po, ang totoo niyan na Sir Danny, hindi lamang yung usapin na yan Napakarami po ng batas na ipinapataw o pinapatupad sa mga motorista. Ang malaking problema po kasi, mismong yung batas may problema. Katulad po na, pag-ibig ko lang po, yung isang halimbawa, yung Republic Act 10930. Napakaganda po ng layunin ng batas na yun na kung saan kapag mayroon kang 5-year validity ng lisensya at wala kang violation sa loob ng 5 years, entitled ka ng 10-year validity. Yun po yung unang intention. Pangalawa po, sinasabi doon sa batas na yun na dapat maging maayos ang sistema ng pagbibigay ng LTO, ng lisensya. Na kung ikaw halimbawa po ay nagkalisensya na mayroong problema at ako na may empleyado ng LTO at parang nagkaroon tayo ng kontsyabahan, may pananagutan tayo. However, doon po sa lumabas na implementing rules and regulations na hindi naman tinutukoy sa batas, nagtakda sila ng demerit system. Doon sa demerit system ay kapag ka po na-reach yung 40 demerits, outright revocation. Hindi po makatarungan yun. Pangalawa po, yung demerit system. Maraming beses na po natin napatunayan. Maraming enforcers, maraming police, even government LTO officials, simpleng batas, hindi nila kayang ipatupad ng tama. So overall, marami pong batas talaga na hindi na ipapatupad ng tama at nagpapahirap sa mga kababayan nating motorista Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya kung kami po ay makaupo sa Senado, yan po ang mga pangunahing pagtutulong-tulungan po natin sapagkat hindi lamang po yung mga motorista ang napapatawa ng parusa, napapahirapan, napiperwisyo, pati po yung kanilang pamilya. Right, thank you, Colonel.